Bienvenido Laguesma, ang big man ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinupuri si Yorme? Bakit kaya? Tara, samahan niyo ako sa live ni Yorme today, ngayon July 25, 2025 at alamin ano nga ba ang maitutulong ng big man ng DOLE sa paghahanap ng trabaho ng mga taga Maynila. At ano pa ang ibang dahilan bakit siya nakipagkita kay Yorme? Nagka-cash advance ng 600 million. Nag-brainstorm na kami ngayon. Making. Thank you. Gusto ko namin na sabihin na kami ay nasa jurisdiction ninyo ang DOLE. Ano yung ispira namin. So, medyo kailangan yung partnership ay talagang matibay. And incidentally kasi ngayon ako ay pinanganak sa Manila. Batang Maynila. Pero matagal na rin. Batang Maynila. Hindi pa ako pinapanganak. Hindi ko nagliligawan ng parents mo siguro. Kami okay kami. In fact, in our own little way, we wanted to support the businesses in the city. So ano meron sa big man ng DOLE na ito? Bigyan kita ng mabilis na preview kung sino nga ba siya. Pero bago ang lahat, nais kong malaman mo na isa siyang Manileño. At take note, kinomen din niya si Yorme dahil luminis nga ang araw-araw niyang dinaraanan sa Maynila. Isa pa ay pinuri din niya yung mga enforcer na nag-iintay sa mga violators. Dahil sa ganitong paraan, ay kumonti na nga naman ang mga kamote drivers at mas nagiging safe ang ating mga daanan. So sino nga ba ang big man na ito? Alam mo ba, panahon pa lang ni President Ferdinand Marcos Sr. noong 1970s ay nagsimula na siyang magtrabaho sa Ministry of Labor and Employment na ngayon ay tinatawag na DOLE. Matapos ito, hindi ito napagod at nagsilbing undersecretary naman mula 1990 hanggang 1996 noong panahon ni President Corazon Aquino at President Fidel V. Ramos. Kaya naman, sa ganda ng mga pinakita nitong performance, ay ginawa naman siyang presidential assistant ni President Fidel V. Ramos at naging maganda ang tiwala ng mga opisyal sa kanya. Kaya noong 1998 to 2001, ay siya naman ay naging sekretary muli ng DOLE sa termino naman ni President Joseph Estrada. Pagdating sa termino ni President Benigno Aquino III o si President Pinoy, siya naman ay tinalaga bilang Commissioner ng Social Security System o SSS at sa kasalukuyan sa kanyang edad na nasa 70s na. Medyo napaisip na nga ito sa offer ni President Ferdinand Marcos Jr. o President Bongbong dahil kanyang inaisip na siya ay medyo nga may edad na. Pero kalaunan ay tinanggap pa din ang posisyon bilang sekretary ng DOLE. Bakit ba kasi sa dami-dami siya ang pinagkakaguluhan ng ating mga presidente? Ito ang dahilan. Siya lang naman kasi ay graduate na may bachelor's degree in political science noong 1971. Nagkaroon ng law degree noong 1975. Pumasok sa Royal Institute of Public Administration bilang isang Colombo Scholar at nakapagtapos ng CES Development Program. Pero may natuklasan din ako sa kanya. Bilang isang taong matagal nang naninilbihan sa bansa, mayroon siyang sarili niyang private law firm at siya ay naging director din ng Philex Mining at First Metro Investment Corporation. At balikan na natin ang kasalukuyan. Bakit nga ba napapunta si Secretary Bienvenido Laguesma sa opisina ni Mayor Isko Moreno? Actually, sa aking pagkaunawa dahil nga isa din siyang batang Maynila at isa din siyang kawani ng gobyerno, nais nitong magkaroon ng magandang ugnayan kay Yorme. Bakit? Upang mabigyan ng iba't ibang oportunidad sa iba't ibang uri ng trabaho ang mga Manileño. At ito ang ating aabangan sa susunod pang update sa mga pangyayari sa Maynila. Sa ngayon ay hindi pa nila dinedeklara kung ano nga ba ang kanilang mapapag-usapan. Pero ang dami nating aabangan. Kaya kabayan, salamat sa panonood . Nagustuhan mo ba ang ating maiksing video? Baka pwedeng makahingi na isang like at subscribe upang makagawa pa tayo ng maraming video tulad nito. For two things. Yung basura sa Mel Lopez Boulevard. That's my route every day, Mayor. Kabundok lagi. Walang araw na nagdaan ako doon. Magbuhat na bumalik ako dito sa DOLE, Mayor. Nadadaanan ko siya.
bakit kaya ganun? Bakit ganito? Tapos sabi ko, tapos ngayon, just in 1 week's time, limas. No? Sabi ko, I pray tuloy-tuloy ito kasi maganda. Tuloy-tuloy yun. We guarantee our people and those who pass by, comes in and out of the city, that what they have experienced in the past will never happen again. We're really trying to move heaven and earth with the limited resources that was left to us. But yung next goal na namin doon is yung mga kababayan natin na may junk shop, pinakikisuyuan na namin.